Hello, good evening po sa ating lahat. Evening po kasi 11 p.m. pa eh. In spite of natulog na po ang lahat dito, ako na lang ang gising. Hindi po hadlang na makapag-share ako sa salita ng Panginoon. Actually, madilim na po talaga dito. I-on ko lang yung light na front cam ko. I-on ko lang yung light na front cam ko para makita yung mukha ko. Patuloy po natin basahin ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay ito ay magpahanggang walang katapusan. Hindi po matatapos ang salita ng Panginoon. All things will pass away, but the word of God will never pass away. Kaya kahit gaano po natin kabisi, ay pagsikapan po natin na magbasa ng salita ng Panginoon. Kahit gaano po natin kadaming ginagawa sa buong araw, pagsikapan po natin gumawa ng paraan para makabasa ng Bible. Dahil po ang Bible po, ang nakasulat sa Biblia ay hindi lang po yan sulat-sulat lang. May kapangyarihan po yan na nagmumula sa Diyos at may banal na espiritu po yan nakikilos sa ating buhay pag napakinggan natin yan. At ang salita ng Panginoon po na nasa Bible ay pagkain ng ating kaluluwa, na kung hindi po pakakainin natin ang ating mga katawan ng pagkain literal, mga tinapay, ano pa dyan na makakain ng tao, mga Jollibee, hindi natin pakainin ang ating katawan ng kanin, hindi natin pakainin sa isang araw, 2 araw, ay talagang manghihina po tayo at magkakasakit. Ganun din po ang ating spiritual. Kung hindi po tayo nagpe-pray, hindi tayo nagpupuri sa Panginoon for many days, hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi tayo nagbabasa ng Bible for many days, ang ating spiritual na buhay ay magkakasakit din. Kaya po, andito po ako ngayon dahil ayoko pong magkasakit ang aking spiritual na buhay. Kasi sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay. Tinapay yung noon pa kasi ang pagkain nila prime food nila doon sa mga Hudyo ay tinapay. Sa atin naman kanin. So pagpalagay natin, man shall not live by rice alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So hindi tayo mabubuhay lang sa kanin, mabubuhay din tayo sa salita ng Panginoon. Anong pagkabuhay yun? Anong buhay, anong life na maibigay ng salita ng Panginoon sa atin? Life po na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Life po na magkukonnect sa atin, sa ating relasyon tungo sa Diyos. So mabubuhay po ang ating relasyon sa Diyos kung kakain tayo palagi ng salita ng Panginoon. So mabubuhay po ang ating spiritual kung kakain tayo palagi sa salita ng Panginoon na galing sa Bible. Kahit sinulat lang po yan ng mga tao, kasi alangan naman nga kalabaw ang susulat niyan, kahit sinulat lang po yan ng mga alagad ng Diyos noon, pero binibigyan po sila ng anointing. Ano yung anointing na yun? Yung kapangyarihan na mula sa Panginoon kung ano ang kanilang isusulat. Dictation of the Holy Spirit kung ano ang kanilang mga isusulat. So hindi po basa-basa ang mga nakasulat sa Bible. Ito po ay magbibigay ng pag-asa sa tao. Ang Bible ay mapa ng isang tao kung saan siya pupunta. Kung may pupuntahan kang lugar, kung wala kang direction, walang binigay sa'yo na direction, maliligaw ka.
So, ganun din po ang buhay natin kung wala tayong pagbabasa sa salita ng Panginoon, talagang maliligaw tayo dahil salita ng Panginoon ang magdedirect sa atin sa tamang daan. Kahit maraming bawal, masikip na daan, hindi maluwang na daan, maraming bawal, pero at least tama siya na daan. No? Aanhin mo naman yung malaking daan, maluwang na daan, walang bawal, pero mali na daan kasi papunta sa kapahamakan, sa impyerno. So, ganun po, no? So, last time, nagbasa po tayo sa John chapter 12 na kung saan po ay umattend si Jesus ng isang celebration at nandoon nga po nakikain si Lazaro, yung muling binuhay ni Jesus galing sa mga patay. Nandun din ang mga kapatid ni Lazaro na si Mary at si Martha. Kumakain din sila doon. At pagkatapos ng kainan nila, ay biglang nagkuha ng pabango si Maria. Isang bottle na mamahaling pabango at ibinuhos niya sa paa ni Jesus. Yun na yun, yung sign pala yun na malapit na si Jesus na ipako sa cross. Yung time na yun, nung binuhusan niya ng pabango ang mga paa ni Jesus, nagsabi kaagad si Judas na bakit nagsayang siya ng pera o nagsayang siya ng pabango. Siguro kung ibinta yung pabango na yan, mabibinta yun ng 300 gold na pera nung time na yun. Ibig sabihin, napakalaki na yun para sa time na yun. Ibig sabihin, sabi ni Judas, pwede pa maibigay sa mga pulubi para makatulong sa mga mahihirap. Pero alam ng Panginoon ang motive ni Judas, bakit niya sinabi yun. Hindi niya sinabi yun dahil may malasakit siya sa mga pulubi o mga mahirap. Sinabi niya yun dahil magnanakaw si Judas. Siya pala ang tagahawak ng pera nung time na yun at ninanakawan niya palagi ang pera na hinahawakan niya. So, kilala ni God kung sino yung magnanakaw. So, isa na si Judas na nakilala ng Panginoon ang kanyang puso. Akala mo nagmamalasakit siya sa mga pulubi nung sinabi niya na, binta na lang sana yung perfume na yan, yung pabango na yan, binta na lang sana yan at itulong sa mga mahirap, mapakinabangan pa. Pero nakikita ni Jesus ang kanyang motive, bakit niya sinabi yun. Sinabi niya yun kasi magnanakaw pala siya. Nangihinayang siya sa benta. May manakaw pa sana siya doon pag ibenta yun. Kasi siya ang tagahawak pala ng pera. Pera sa kanilang grupo, association kung baga. Pero pera sa kanilang sa kanilang lugar. So ngayon, dahil last time nagbasa tayo ng New Testament, magbabasa na naman tayo sa Old Testament. Last time, nabasa natin ang Old Testament sa 1 Kings chapter 11. Ngayon, basahin natin ang 1 Kings chapter 12. Ano yung chapter 11 na yun? Ano yung chapter 11 na yun nabasa natin? Yun yung time na nainis ako, nagagalit ako kay King Solomon dahil nag-yield siya sa mga temptations. Tumanda siya na nasa kasalanan, no? Tumanda siya nasa kasalanan, imbis na si God ang bigyan niya ng kaluguran hanggang tumanda siya katulad ng papa niya na si David. Hindi si God ang binigyan niya ng kaluguran, ang kanyang sarili. Bakit? Kasi nagpadala siya sa mga temptation sa kanyang buhay na mag-asawa ng mga hindi mananampalataya. Ang gipangasawa niya, marami siyang gipangasawa na nagsisimba sa mga Diyos-Diyusan, which is yan ang pinakaayaw ni God, yung mga magsisimba sa mga Diyos-Diyusan. Idolatry po tawag dyan. At si Solomon ay hindi niya napigilan ang sarili niya, bagkus mas binigyan pa niya ng halaga ang mga in-laws niya, mga asawa niya, binigyan pa niya ng halaga na hindi sila magtampo sa kanya, hindi magsama ang loob nila sa kanya. Kaya sumunod siya sa kanilang, si Haring Solomon sumunod siya sa kanilang
ugali na magsamba sa mga Diyos-Diyosan, iba't ibang klaseng Diyos. May Diyos sa buwan, may Diyos sa hangin, sino pa yung Diyos na yun. Yung gawa-gawa ko lang yun ha. Basta iba't ibang klaseng Diyos ang kanilang sinasamba na kinasusuklaman ng totoong Diyos. Kaya kung nasuklam si God sa ginagawa ng mga asawa ni Haring Solomon, kasali na rin doon si Haring Solomon na kinasusuklaman ni God nung panahon na yun. Dahil humiwalay siya sa kanyang katapatan sa Diyos. So kahit sino po tayo, kahit ano pang posisyon natin sa harapan ng, or kahit anong posisyon pa natin sa church, o kahit anong posisyon natin sa buhay, kung gagawa tayo ng kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, ay hindi tayo patatawa, hindi tayo exempted sa parusa ng Diyos. Hindi tayo exempted sa kanyang galit. So ngayon po, basahin po natin ang next na chapter, 1 Kings chapter 12. Kasi last time 1 Kings chapter 11 tayo, di ba? Yung time na yon, sa chapter 11, si Haring Solomon, nung buhay pa siya, dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa galit ni God sa kanya, sinabihan siya ni God na dahil humiwalay ka sa iyong katapatan sa akin, ang kaharian na pinamahahalaan mo ay ibibigay ko sa ibang kamay. Ibibigay ko sa iyong servant, sa iyong alagad, sa iyong alipin. Alipin ang binibigyan ni God. Bakit? Isa sa parusa ni God sa kanya. Tapos sabi ni God, dahil mabait ang iyong ama, naging matapat sa akin ang iyong ama hanggang namatay siya, hindi ko ito gagawin sa iyo habang buhay ka pa. Gagawin ko to pagpatay ka na bibigay ko ang kaharian na pinamahalaan mo sa iyong alipin. Biro mo, ibibigay niya sa alipin lang. Ibig sabihin, grabe ang galit ni God. Imbis na maging successful sana si Haring Solomon, manatili siyang faithful sa Panginoon, manatili siyang masigasig sa pagsunod ng kanyang kalooban, ihindian niya ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, opposite ang kanyang ginawa. Binigay niya lahat ang sarili niya sa paggawa ng kasalanan. Sumamba din siya sa mga Diyos-Diyosan na kinasusuklaman ng Diyos. Kaya tuloy, ang kanyang kaharian ay binigay sa kanyang alipin, imbis na sa kanyang anak lang ibigay. Yung anak niya mismo, yung kadugo niya mismo. So, mabait pa rin si God, tinirahan pa rin siya ng isang lipi para sa kanyang anak na pamahalaan. Dahil nga, sabi ni God, mabait man yung ang ama mo sa akin, si David, mabait siya hanggang namatay siya, naging matapat siya sa akin, hindi siya nagbago. So, instead na ganito ang gagawin ko sa iyo, gawin ko na lang na hindi ko kukunin lahat ang kaharian sa iyo, magtitira ako ng isa. So, ang 11 ay tinanggal ni God, ang isa ay nanatili sa anak ni King Solomon. So, patuloy po natin basahin dito sa chapter 12 ang iskarugtong ng kwento sa buhay ni Haring Solomon sa chapter 11. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang lahat ng mga taga-Israel upang siya'y gawing hari. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam. Sa Bisaya pa Jeroboam, or sa Tagalog pa Jeroboam. Kung sa English, Jeroboam. No? Tagalog kasi tayo ngayon. Pero Bisaya talaga ako. Antok na talaga ako, sorry po. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam na anak ni Nebat. Nagtago siya roon noong ipinaghahanap siya ni Solomon. Kasi gusto siyang ipapatay ni Solomon dahil nga nabalitaan ni Solomon na siya ang papalit na maging hari.
siya ang bibigyan ni God ng mga kaharian na sa kanyang anak sana mapupunta. Nang mabalitaan ni Jeroboam ang mga pangyayari, umuwi siya mula sa Ehipto. Siya'y kanilang ipinasundo mula roon. Humarap nga kay Rehoboam si Jeroboam at ang buong Israel at sinabi sa kanya, napakabigat po ng mga pasaning iniatang sa amin ng inyong ama. Bawasan po ninyo ang paghirap na ginawa niya sa amin. Pagaanin ninyo ang pasanin sa aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. Pagpatuloy natin, saan ako nun? Sa verse 5, sumagot si Rehoboam, bigyan ninyo ako ng 3 araw upang mapag-aralan ang bagay na ito, at pagkatapos bumalik kayo. Kasi ayaw nga niyang tanggapin. Ayaw niyang tanggapin na maging hari siya. Rehoboam pala ang bibigyan ng kaharian, yung alipin ni Haring Solomon. Natatakot siyang tanggapin kasi baka hindi niya kaya. Ang hirap kaya maging hari, di ba? Kaya umalis muna ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. So at this time, patay na po si Haring Solomon. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitunguhang mabuti, maglingkod sila sa inyo habang panahon. Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayoy naglilingkod sa kanya. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pagaanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina at daragdagan mo pa ang pahirap sa kanyang ipinapasan sa kanila. Hindi pa pala patay, mahina po pala, sorry po. At kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao, ayon sa iniutos sa kanila ng hari. Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na binigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng kabataan, kaya't sinabi niya, kung mabigat ang dalahing pinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, paghampas na may tinik na bakal ang ipahagupit ko sa inyo. Hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahiyas kay Jeroboam na anak ni Nebat, ang silay magkita sa syelo. Nang makita ng mga taong bayan na ayaw silang pakinggan ng hari, ay sinabi nila, umuwi na tayo o Israel, ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David. Umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Ang mga naninirahan lamang sa mga lungsod ng Huda ang nanatiling sakop ni Rehoboam. Pagkatapos pinapunta niya sa 10 lipi si Adoniram, ang tagapangasiwa
ng sapilitang pagtatrabaho. Ngunit ito ay pinagbabato nila hanggang mamatay. Kabad naman. Kaya't nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Hindi pala ito yung bibigyan ng kaharian na alipin ni David. Anak pala ito ni David si Rehoboam. Mas maigi talaga na magbasa, 'di ba? Para madagdagan yung kaalaman natin sa salita ng Panginoon. Magmula noon patuloy na naghimagsik ang mga 10 lipi ng Israel sa paghari ng angkan ni David. Gusto talaga nila angkan ni David ang maghahari sa kanila. Iba naman ang plano ng Panginoon, ibibigay ito sa kanyang alipin. Nang marinig ng pinuno ng Israel na bumalik na si Jeroboam, siya ipinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Hoda ang nanatili sa angkan ni David. O natupad na yung sabi ng Panginoon na dahil sa katigasan ng ulo ni Haring Solomon, ang kaharian ay bibigay sa kanyang alipin na si Rehoboam. At magtira lang ng isang lipi sa kanyang kaharian. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ni Hoda at ni Benjamin. Nakatipon siya ng 180,000 mga sanay na mandirigma upang digmain ang 10 lipi ni Israel at bawiin ang kanyang kaharian. Subalit sinabi ni Yahweh kay Semayas sa kanyang lingkod, sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng mga lipi ng Hoda at Benjamin na huwag na nilang digmain ang 10 lipi ng Israel. Hayaan na niyang makauwi sa bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat ang nangyari ay aking kalooban. Ayun. Kalooban nga ng Panginoon. Sinunod naman nila ang utos ni Yahweh at sila'y umuwi sa kanilang mga tahanan. So, mas maigi talaga na makikinig sa salita ng Panginoon, sa boses ng Panginoon. Pinatibay ni Rehoboam ang Shechem at sa kabundukan ng Ephraim at doon siya pansamantalang nanirahan. Pagkatapos lumipat siya sa Penuel, naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito ay hindi tumigil sa pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno na si Rehoboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito bayang Israel ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa naman sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumupunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Gumawa siya ng masama. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahan na pinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa altar sa Bethel sa mga guyang ginto ng kanyang ginawa at naglingkod doon. Ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. Pumunta nga siya sa altar ng kanyang ipinatayo sa Bethel noong 15 araw ng 8 buwan na siya ang pumili. Iyo'y ginawa niyang pista sa 10 lipi ng Israel at siya mismo ang umakyat sa altar at nagsunog ng insenso. So, ito yung istorya na naibigay na ang kaharian
kay Rehoboam na mali, kay Jeroboam kung sa English pa. Si Rehoboam ang anak ni, parehas kasi ang sounds kaya nakakalito. Si Rehoboam yung anak ni Solomon na naghari sa isang lipi lang. Si Jeroboam, siya ang alipin ni Solomon na binigyan ng mga 10 lipi kaharian mula sa kamay ni Solomon, binigay sa kanya. So hanggang dyan na lang po kung aking masishare. I hope na may natutunan po tayo sa salita ng Panginoon. Ang lesson po dito ay meron po talagang consequence ang kahit anumang ginagawa natin, lalo na pag hindi tayo marunong magpakumbaba. Wala tayong nabasa dito na nagsorry si Solomon kay God. Wala tayong nabasa dito na nagpakumbaba si Solomon kay God. Wala tayong nabasa dito na tinularan niya ang kanyang papa kahit nagkasala si Haring David at that time, na minsan nagkasala siya sa Panginoon, at grabe ang pagpapakumbaba niya, grabe ang paghingi niya ng tawad sa Panginoon. Nag-fasting pa siya, lumuhod pa siya, nag-bow down pa siya sa lupa, sa harapan ng Panginoon para patawarin siya sa kanyang mga nagawa na kasalanan. Pero dito wala tayong nabasa na nagpakumbaba si Haring Solomon sa Diyos. Wala, nagpatigas siya sa kanyang puso. Sana hindi po tayo tutulad kay Haring Solomon na nananatiling matigas ang puso hanggang sa namatay siya. No, hindi tayo tutulad sa kanya. Kung nakagawa man tayo ng kasalanan, 1 beses, 2 beses, ilang beses, kung na-realize natin, pakumbaba po kaagad tayo. Huwag na natin hintayin na dudublihin pa, dadagdagan pa natin ating kasalanan. Pakumbaba po tayo kaagad sa Panginoon. Hingi po tayo kaagad ng tawad sa Panginoon. At kung hindi pa natin natanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay, tanggapin na po natin siya habang may pag-asa pa, habang hindi pa huli ang lahat. Tanggapin na po natin si Jesus bilang tagapagligtas natin at Panginoon sa ating buhay. So, yun lang po muna ang may share ko sa oras na to. Salamat po sa Panginoon at nakapagpatuloy tayo sa pagbabasa in spite sa mga kapag busy ko rin kanina, whole day po na busy ako, palakad-lakad, asikaso sa mga dapat asikasuhin dito, gumawa sa mga dapat gawin dito. Pero ang Panginoon po ang nagpaalala sa akin, dapat kakain na naman ako sa spiritual na pagkain. Kasama kayo kung kayo ay manunood nito by God's grace, covered by Jesus' blood. Let us pray for a while. Panginoong Diyos, una sa lahat, forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan na nagawa. Panginoon, mga kalapasan kung sa Bisaya pa, Panginoon. Forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan na minsan, Panginoon, naging matigas ang aming mga ulo, hindi kami marunong makinig sa iyo. Help us, Lord, to be a good follower of yours next time, na maging masunurin po kami, maging mapagpakumbaba po kami, faithful po kami palagi sa iyong harapan. Natutularan po namin si Haring David, Panginoon, na puno siya ng kapakumbabaan, puno siya ng faithfulness, puno siya, Ginoo, ng humbleness, Panginoon, na hindi po namin maging tularan si Haring Solomon, Panginoon, na hanggang namatay siya ay nanatili siya sa kasalanan, Panginoon. God forbid. Please help us, Lord, to remain faithful in your sight, Lord. Let your grace be upon us, O God. Help us, Lord, to understand your will always in our hearts, na walang pride na makakapasok sa aming mga puso, Panginoon. Help us, Lord, deliver us from any work of the enemy. Help us, Lord God, na makapatuloy pa rin kami sa pagbabasa ng mga salita sa sunod ng mga araw. Kung saan niyo po ako dadalhin next time, Lord. Help us, Lord God, na makapag-share pa rin ako salita ng Panginoon by reading your words, chapter by chapter. I praise you, Father God. Thank you for everything in Jesus' mighty name. Amen. God bless us all. Salamat po. Kahit wala po kanina, may viewer kanina.
Hindi ko alam kung sino pa ang itatouch ni God na makinig nito. I hope na meron namang itatouch si God. So, it's up to God na lang kung meron siyang itouch. At least, ako ay may natutunan na naman at nakakain na naman ako ng spiritual na bagay sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. I praise you, Father God. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything, Lord, in Jesus' name. Amen.